nyo is paano natin ma-turn ang strangers into suki. Ayan. But first, allow me to introduce myself. I'm Carl Vimilia. San ba? Sorry, hindi ako sanay talaga mag-talk dito. Saan ba ito natutok? Ayan. Sige. So, once again, allow me to introduce myself. I'm Carl Vimilia. I'm the co-founder and chief strategist of Her Choice PH. Sa Her Choice PH, we are a skincare and cosmetics brand. We help Filipinas feel confident and feel good about themselves. And I'm also the founder and chairman of Oakland Interiors. Pero hindi ako yung tinutukoy ni Boss Jeff na contractor ng contractor ng mga flood control, hindi rin wala rin akong ghost projects. Wala rin akong 40 sasakyan. Okay? So, here in Oakland Interiors, gumagawa kami ng mga interior design, mga interior fit-outs, and also mga modular cabinets. Yun yung ginagawa namin sa Oakland. But before that, before namin na buo itong mga companies na to, may mga ginawa din kaming business before. So, isa doon, na parang nabanggit ilang beses ko na nabanggit yung milk tea na yan. Kanina. So, actually nag-try din kami, nag-explore din kami ng milk tea franchise before. So, that was, if I forgot the year, pero that was during mga pandemic time. So before, akala ko, pag maganda yung product mo, pag may maganda kang pwesto, may interior ka, automatic na may bibili sa'yo. Ngayon, may benta ka, bukas, wala naman. Ganun pala. Would you agree na ang business is a brutal game? Sobrang hirap. Parang minsan, parang ang baliw eh, di ba? Ngayong gabi, iiyak ka, kinabukasan, show up ka na naman kasi maraming bills, hindi pwedeng sad boy ka, di ba? Kailangan mag-show up. Kailangan mo ipakitang malakas ka sa mga employees mo. Tama? And then also, we nag-put up din kami ng hardware before. Meron din kaming hardware before. So, akala ko din, pag nag-put up ka ng store, automatic nang may pupuntang customer sa'yo. Automatic nang may bibili ng produkto mo. Hindi pala. So, end up, etong mga business na binanggit ko sa inyo, nalugi. And hindi nakasustain. So, until I learned, and I applied these strategies, this framework na ituturo ko sa inyo ngayon. So excited? And it resulted to this. So, dito sa Her Choice, meron kaming siguro more than 10 na fast-moving best-selling products. So, but I just want to share sa inyo some of our products. Etong isang product, one of our products, isang intensive bleaching bar namin, we already sold more than 3 million plus pieces of soap. And then also, itong tinted sunscreen namin, Sunshield, already sold na rin more than 200,000 pieces or 200,000 bottles na. So meron din kami isa ngayon, yung Setsi namin, na sobrang lakas ngayon, and then pinopromote din ng mga sikat na influencer for free, na already sold na din hundreds of thousands of sets naman. And eto rin, yung pinakagusto ko dito, these are data last year that we have repeat customers na more than 14,000 plus. And we also have 300 plus partner distributors. Pinapalakpakan po yan. Pero ang tanong ko, gusto nyo ba to? Gusto nyo bang result na to? Magkaroon? Okay. Pero ito lang yung warning ko sa inyo. Etong isi-share ko sa inyo ngayon is hindi complicated strategy. Hindi rin siya rocket science, pero nag-work siya sa amin sa Her Choice. Okay lang ba? Just 3 simple steps lang. Okay? Sige. So, sino gusto dito ang
malaki ang benta. Sino dito ang gustong tuloy-tuloy ang benta? Lahat tayo, di ba? Pero alam nyo ba na para makabenta tayo ng malaki, para makabenta tayo ng tuloy-tuloy, ay wag muna tayo magbenta. Sir Carl, ang labo mo naman. Gusto nga namin ng malaking benta, pero sabihin mo sa amin, wag muna kami magbenta. Bakit? Dahil ang first goal muna natin is itong tinatawag na marketing. That's why ito yung topic natin ngayon. Pero marami pa rin sa atin ang nalilito kung anong difference ng sales and marketing. Okay? So for me, ang marketing ay as simple as magpakilala. Kaya sinabi ko, hindi ito complicated. Itong share ko sa inyo ngayon. For me, ang marketing as simple as magpakilala. It's like opening the gates of your factory, opening the gates of your products, your services to the world. Sino dito ang naniniwalang maganda ang produkto nila? Marami. Yung services nila. Okay. But here's my question. Kumusta ang brand awareness mo? Oops, sorry. Kumusta ang online presence mo? Kasi, baka maganda nga ang product mo, ang tanong, may nakakilala ba sa'yo? Diba? If people don't know that you exist, ano mangyayari sa'yo? You become one of the most, di ba? Pinakamagandang untold story in the world. Di ba? Kung napakaganda ng product mo, tapos walang nakakilala sa'yo. Okay? Oops, sorry, parang broken itong aking, itong aking slides. Sige lang. Okay lang. So, ayun na nga, yun yung unang goal natin. Magpakilala muna. So, I tried to dissect, I tried to um, analyze, I tried to break down kung anong ginagawa ng mga magagaling na marketers, ng mga malalaking brands, kung paano sila naglo-launch ng mga products nila, mga bagong products nila. Also, yung mga tao, yung mga influential people, kung paano sila nakaka-attract ng magagandang deal at tuloy-tuloy. So alam nyo ba na merong one of the most proven principle in consumer psychology? Ang tawag dito ay mere exposure. It's a mere exposure effect or familiarity principle. So, the more a person, ang sabi dito, the more a person is exposed to a stimulus like a brand, logo, product, or even a jingle, the more they tend to like it. The more they create trust. Sige. Anong name mo, ma'am? Ma'am Joanna, okay. Bibili ka ba ng Rolex sa taong hindi mo kilala? For example, ngayon mo lang nakilala. Bibili ka ba ng Rolex? Hindi, di ba? Or posible. Pero, anong kailangan mong gawin? I-CCI mo pa. Di ba? Titignan mo pa yung social media. Hanapin mo if may mga kakilala ka, nakakilala siya. Kumbaga, tatanungin mo kung mapagkakatiwalaan ba itong tao na to. Tama? Pero, bibili ka ba? Example, kay paring Hybe. Ang bilis ah. Oo, agad. Kahit wala pa tayong pambili, di ba? Parang gusto na natin bumili. Pera na lang kulang. Pero di ba, bibili ka na. Di ba, Sir Paul? Pero ganun yun. Bakit? Because, nagkaroon na tayo ng trust because of the online presence ni paring Hyde. Di ba? Dahil madalas natin siya nakikita sa social media, nagkakaroon na tayo ng tiwala kahit hindi pa natin siya personal talaga nakakilala. Di ba? So, yan yung goal natin dito sa mere exposure. Ito yung nagagawa ng mere exposure. Kaya there's a reason bakit may mga billboards, di ba? Kasi ang goal niyan, wala pa namang direct conversion, pero sa paulit-ulit na natin nakikita yung brand na yon,
nagkakaroon tayo ng trust. Di ba? Um, yung mga movies, for example, yung mga movies, hindi ka naman manunood ng ng movie na parang magugulat ka na lang, showing na. Di ba? So, anong ginagawa ng mga movies? Nagkakaroon sila ng mga pre-marketing. Even, siguro 1 year. 1 year before pa ng showing. Di ba? Hindi agad-agad nagbebenta sila ng tickets. Di ba? So, ang ginagawa nila, nag-aalat sila ng budget ng marketing for pre-marketing nila. So, yung mga artista pumupunta sa ibang bansa, nagpo-promote, may mga teasers, may mga stunts pa minsan. So, yan yung epekto. Dahil dito sa reason na to. Okay? So, it increases trust. So, eto, familiar ba kayo dito sa mga brands na to? No, ito yung walang pangalan. Parang parang araw-araw, di ba? Pero the point is, kahit walang pangalan nito, agad-agad nare-recognize natin. Di ba? Starbucks. So ito yung nagagawa ng brand awareness, ng brand exposure. Lahat naman tayo familiar sa Coca-Cola, di ba? So alam naman natin na sobrang kilala na natin ang Coca-Cola. But the question is, bakit patuloy pa rin silang nag-advertise? Patuloy pa rin sila nagpo-promote, 'di ba? So ang goal is if by the time na pag kumakain tayo, pag medyo busog na, ang goal nila is para pag nakaramdam ka ng uhaw, yung maalala mo is yung experience mo, yung feeling mo, yung pakiramdam mo nung umiinom ka ng Coke before. Para pagdating ng nauuhaw ka, sila pa rin yung top of mind mo. Di ba? Same with Jollibee. 'Di ba? Patuloy pa rin kahit lahat naman tayo kilala yung Jollibee. Pero patuloy pa rin, nag-allocate pa rin sila, nag-alat pa rin sila ng malaking budget nila for marketing for a simple goal lang. Para pag nakaramdam tayo ng gutom, isa ang Jollibee sa una nating maiisip. Okay? So, yan yung nagagawa nitong mere exposure effect. And then second, ang next naman na technique natin, isa ito sa one of the most powerful levers, hindi lang siya sa consumer behavior, but in a human behavior as well. Ang tawag dito is reciprocity. Narinig na? Reciprocity? Ang sabi dito, ang reciprocity is the idea that when someone does something for us, we feel a natural urge to return the favor. 'Di ba parang ang human behavior naka-hardwire na 'to sa utak ng tao na pag may nagbibigay sa atin, parang natural instinct natin na magbigay pabalik, 'di ba? To give back the favor. Tama? Siguro ang hindi na lang nababalik agad yung utang. Pero hindi naman bigay yung utang eh. Kaya nga tawag na utang kasi binabalik, 'di ba? So, um eto yun. Kasi ang tendency nga ng tao talaga is pag nakaka-receive is gusto nating magbigay pabalik. Bakit? Dahil ayaw natin na ma-feel na parang outcast tayo. That parang magiging feeling ungrateful tayo. Di ba? So, ang reciprocity din is parang why reciprocity works? Because parang isa siyang you are planting the seed of obligation. Because when you give back first, parang nagkakaroon ka you're not just marketing, but you are planting a seed of obligation that it grows naturally, that turn into sales and, listen to this, loyalty. Sino dito nakakilala kay Alex Hormozzi? Kaibigan mo? Okay. So sige, para sa iba na hindi nakakilala,
So alam niyo ba na si Alex Hormozi is one of the, masabi nating genius sa marketing. And recently lang, nag-launch siya ng libro, ng book. Alam niyo ba kung magkano yung benta niya sa isang araw? 100 million dollars in just 24 hours. Magkano in peso yun? Oh, pahirapan ko na kayo na mag-compute. So, you want a portion of that? Di ba? So, paano niya nagawa yun? Actually, technically, mga 9 hours siya nag-live and then 24 hours na benta niya yung 100 million. So, ang ginawa ni Alex Hormozi is, through the years, hindi muna siya nagbenta. Ang ginawa niya, nagbigay muna siya ng free value. Free value muna. Um, may binibenta siya, pero hindi pa, mga cheap products lang. Mga murang products. Pero, more on free value muna until nakakreate siya ng too much perceived value na pagdating ng time na magbibenta na siya, ito na yung nangyari. So, yan yung nagagawa ng power of reciprocity. Okay? So, ano yung mga real-world examples? Ito, food sampling in groceries. Kaya effective ang free taste. Mga free taste booths sa SM, sa SNR. So, even mga digital freebies. So, mga free trials from Spotify, from Canva, from Netflix. Mostly, after that, pag na-experience na natin, di ba, yung mga nagsasubscribe for free, nagko-convert into paying customers. Tama? So sa Her Choice, ginagawa din namin, reciprocity namin dito is nagbibigay kami minsan ng free travel size na IBB when they buy something or pag bumibili sila ng other products. So anong nangyayari, customer often come back for the full set. So yan yung nagagawa ng reciprocity. So, kasi bakit? Kasi dito, actually, for sure naturo na to ni Coach Mix kanina, etong marketing. Dahil nasa top of the funnel siya or TOFU. Tama? So kasi, ang goal muna natin dito at this stage is to attract attention, build awareness, and spark curiosity. Kumbaga, dito sa top of funnel, kung ma-imagine nyo yung funnel sa taas, ang goal talaga natin dito is hindi muna magbenta. Ang goal natin dito is to turn yung cold leads into warm leads. Ang goal natin dito, kasi pag nawala yung kaba and pag-aalinlangan ng mga leads mo or mga audience mo, pwede mo nang i-activate ang next goal. So ano yung next goal natin? Ang next goal natin is pwede na magpa-try. Pwede na magbenta or scientific name, sales. Actually, ang sales is paano nila malalaman na maganda ang produkto mo, ang services mo, kung hindi nila masusubukan. Tama? So, okay. So, actually, ang topic natin today supposed to be is about marketing. Pero dahil mahal ko kayo and then mahal ko ang MIX Institute, magkakaroon tayo ng mga free tips dito about sales. Kung anong yung ginagawa namin sa Her Choice na nagwo-work. Okay? So, okay, na-activate na natin etong middle funnel natin. Di ba kanina sa top funnel tayo? Dito, pwede na natin i-activate yung number 2 goal natin, which is magpa-try. So dito, meron ng trust. Meron ka na nabuong trust. 'Di ba? Willing na bumili yung mga customers mo. Pero meron ka pa rin dapat na ginagawang mga strategies dito or techniques. So ano yun? Ano yung nag-work sa amin sa Her Choice? Number 1, limit the opportunity. Bakit ito importante? Dahil, di ba, nakabuild ka ng trust, ready na silang bumili. Pero kung hindi mo siya i-limit yung opportunity, ibig sabihin, if hindi ka ma-create ng urgency, let's try to picture this. If ang customer pwede namang bumili for 1 year,
'Di ba? Kahit kahit kailan pwede lang silang bumili. Pero what if yung opportunity na offer mo is only for 24 hours? Ano mangyayari? Magkakaroon ng urgency, 'di ba? So, kaya dito pumapasok yung mga limited time offer. Kung mapapansin nyo sa mga funnels, merong parang time clock doon, 'di ba? Na this is only for 24 hours, limited slots only. So, pwede rin dito pumasok yung mga limited supply. Ibig sabihin, yung mga uh, limited stocks only. Number of seats pwedeng pumasok dito. So bakit? Bakit hindi ito importante? Again, is to create urgency and to trigger fear of missing out. Kasi ang tao, mas natatakot silang mawalan na may mamiss kaysa sa benefit na may receive nito. Kaya napaka-importante nito. Okay? So next is proof stacking. So ang proof stacking naman is ginagawa din namin sa Her Choice to reduce risk and build credibility. So, paano natin ito gawin? Sa amin sa Her Choice is, dahil napakaganda ng products, maraming mga feedbacks, maraming mga testimonial. Dahil, sabi nga, parang naalala ko kanina, sabi ni Coach Mix, um, dito na pumapasok yung, teka lang, sorry, nakalimutan ko yung sabihin ko. Sige, yung mga promoters mo, yung mga evidence, di ba? So, kasi tayo, hindi more on ang customers natin, hindi nakatutok sa details ng products, but sa information outside. Di ba? Anong tendency natin? Anong una nating tinitignan pag may nakita tayong promotion? Or product? Sa Shopee, let's say, tinitignan natin yung reviews, yung feedbacks, tama. That's the reason bakit pag may nakita rin tayong mga restaurant, let's say, pag maraming pila, ano yung naisip natin? There must be something in that restaurant. Di ba? Their product must be very good. Tama? Nagkakaroon ng curiosity. Nagkakaroon ng proof. So ito yung tinatawag na social proof. So dahil dyan, ang sa utak ng mga customers, nare-reduce yung risk. Nare-reduce yung pag-alinlangan. Di ba? So nakaka-build ka rin ng credibility. Alright? So, ang next naman is ang ginagawa namin sa Her Choice is we activate our network or we build a network of sellers or affiliates. So why it is this important and effective? So this is like parang nag-share ka lang ng portion of opportunity for other people para maka-earn din sila. Pero ang advantage nito sa company is lumalawak yung reach mo. Kumbaga, kung ikaw lang mag-isa, ikaw lang yung nagpo-promote. 'Di ba? Ikaw lang yung nagmo-market. But if you maximize the network, you share opportunities to affiliates, to sellers, mas lumalawak yung reach. Lumalakas yung marketing mo dahil marami na nagpo-promote in your behalf. Okay? So, ayan. So, ito na yung number 1 and number 2 goal natin. So, pero ang topic natin today, bakit siya tinawag na trifecta? Kasi tatlo. So trifecta siya dahil tatlong important na framework dito sa structure natin na pag nawala yung isa, fragile. Hindi solid yung structure natin. Okay? And then also, kung mapapansin mo, ang goal number 1 natin and goal number 2 natin, ang goal natin dito is mag-acquire. Acquisition. Nag-acquire lang tayo. Nag-acquire tayo ng leads. Nag-acquire tayo ng sales. Tama? So, para mas maging profitable ang company, kailangan pala natin itong number 3 goal natin, which is magpaulit o retention. Kasi sabi ko nga kanina, kung dito, ang goal natin is mag-acquire, dito naman, ang goal natin is magpaulit o retention.
Okay? So customers only return if they genuinely feel the value keeps flowing. So dito na pumapasok ang value creation mo. Okay? So this means that consistent product quality, solving their problems, and improving their experience. So, kasi pag na-try ka na nila, it's a, crucial game na siya eh. And it's very dangerous if hindi maganda yung products and services mo. Dahil dalawa lang bagay ang pwede mangyari sa'yo. Number one, pag na-try nila yung produkto mo and hindi nila nagustuhan. Kunwari, nag-overpromise ka, less deliver. Nag-promise ka ng matamis. And then pag nalasahan nila, matabang. Ano mangyayari? Malamang di na ulit. Tama? And worse, baka ipagsasabi pa nila. Ipagkakalat pa nila na hindi maganda yung produkto mo. Tama? Or, magkakaroon ka, sobrang satisfy sila, sobrang ganda na experience nila sa produkto or services mo, kakalat din yan. Magkakaroon ka na ngayon ng mga walking marketing through word of mouth. Diba? And that's free marketing. Diba? So, ayan. Yan yung isa sa mga sample bakit siya nag-work sa Her Choice. Ayan. So, dito ang sabi, very legit po ang Setsi. Naglighten po talaga ang skin ko. Confident. Naka 2 orders na ako. Ayan. Basta i-maintain lang ang quality ng products, ako 4 times na akong nag-purchase ng Setsi. Kahit medyo mahal ang lotion ni Miss Chai, bumabalik pa din ako sa pagbili dahil maganda talaga siya gamitin. Tapos ang bango pa. So, ito yung nagagawa pag kumpleto ang trifecta mo. So, hindi ka lang pagod kakabenta, may bumabalik din. And then, ito yung pinaka-importante. Bakit? Dahil, kung ma-remember nyo yung mga tinuro ni Coach Mix kanina, kung maalala nyo yung CAC and lifetime value, parang sama pakinggan nung CAC. Sige, si AC na lang, or customer acquisition cost. Alam nyo na ba ang customer acquisition cost to lifetime value ratio nyo? So, meaning, di ba familiar din kayo sa ROAS? Dito, ang ginagawa namin is, let's say may binibenta kang worth 100 pesos na produkto. Then yung margin mo doon is 50 pesos. Then yung customer acquisition cost mo is 25 pesos. Meaning, ito yung ginastos mo para makapag-acquire ng new paying customers. So magkano lang natira sa'yo? 25 pesos. Tama? So, yun na yung magiging profit mo sa unang benta. Pero kung magkakaroon ka ng repeat customers or lifetime value, paano kung bumili pa sila next? Tapos yung lifetime value mo, 2 beses sila bumibili sa isang buwan for 1 year. Diba? So, ibig sabihin, one time ka lang nagbayad. And then, tuloy-tuloy na ang benta. Okay? So, sige, bibilisan ko na lang to. Sige. Kasi sabi nila, marketing is attraction. Sales is conversion. And then retention is multiplication. Kasi baka kilala ka nga, pero wala namang bumibili. Or may bumibili nga, pagod ka naman, pero walang umuulit. 'Di ba? Walang bumabalik. Pero kung kumpleto ang cycle mo, kumpleto ang trifecta mo, sigurado ang profit mo sa negosyo. So I leave you with this. The best marketing is making something so bold, so remarkable, that people do the talking for you. So once again, I'm Carl Emilia, and hopefully may natutunan kayo. God bless everyone. Thank you, Sir Carl. Carl, please stay on stage because we would like to award the certificate of recognition to Sir Carl Humilia. Grateful for your invaluable contribution as a guest speaker in today's event. Through your talk, the marketing trifecta loop
turning strangers into suke. You have shared not only your deep expertise in business and branding, but also about sales. Your insights, wisdom, and dedication have greatly inspired our participants, leaving a powerful and lasting impact that will continue to guide them in their journey. Sir Carl, thank you, and everyone, let's give him a round of applause. And last but not the least, from a modest computer repair shop to building one of the Philippines' largest and most diverse tech and gaming enterprises. Our next speaker is the true definition of vision, resilience, and innovation. He is the CEO of TNC Group of Companies, the man who built TNC from the ground up and led it into global sports glory, making history at the International Dota 2 tournament. Beyond gaming, he also created lifestyle tech hubs that continue to transform communities and industries. Ladies and gentlemen, please welcome a trailblazer in business and technology, Mr. Eric Radolfian. Hello. Ayun, no? Good afternoon sa inyo lahat, mga ma'am, sir. Ayun. Bago tayo mag-start, alam ko naman na yung iba rito talagang negosyante na eh. Ilan na ba dito yung mga 50 years in the business? Meron ba?